Naramdaman mo na ba na may kakaiba sa'yo? Isang bagay na hindi mo maipaliwanag sa simpleng mga salita. Isang paulit-ulit na pakiramdam na ang iyong kaluluwa ay may dalang mga hindi nakikitang bakas, mga pilat ng liwanag na hindi kayang makita ng iba. Marahil ginugol mo ang maraming taon sa pagtatangkang magkasya sa mga anyong hindi kailanmang nilikha para sa'yo. Pinipilit ang iyong diwa na magkasya sa masisikip na espasyo na hindi sapat upang tanggapin ang kalawakang tumitibok sa loob ng iyong dibdib. At kung sabihin ko sa iyo na ang hindi napapakaling damdaming yan, ang pakiramdam na hindi ka lubos na kabilang sa mundong ito, ay hindi isang depekto, kundi ang unang palatandaan na ikaw ay pinili ng sansinukob para sa isang bagay na mas dakila kaysa iyong iniisip. May nakatagong katotohanan na kakaunti lamang ang may lakas ng loob na tanggapin. Hindi lahat ng kaluluwa ay dumarating dito na may iisang misyon. Ang ilan ay dumating upang maranasan ang mga karaniwang bagay, sundan ang mga landas na matagal nang nabuo, ulitin ang mga sinaunang padron ng hindi nagtatanong. Ngunit ang iba, at maaaring isa ka sa kanila, ay dumarating na may dalang ibang mga kodigo, mga dalas na umaayon sa mga puwersang kosmiko na hindi namamalayan ng karamihan. Ang mga piniling kaluluwang ito ay nagdadala sa kanilang kalooban ng isang banal na pagkauhaw, isang espiritual na gutom na hindi kailanman masisiyahan sa mababaw na mga sagot o mga katotohanang paulit-ulit na inuusal. Napansin mo na ba kung paanong may mga sitwasyon na tila pauulit-ulit na nangyayari sa iyong buhay? Na para bang ang sansinukob ay sinusubukan kang turuan ng isang bagay na ikaw lamang ang makakaunawa? Na bawat hamon, bawat sakit, bawat sandali ng malalim na pag-iisa ay parang isang pirasong maingat na inilagay sa isang kosmikong palaisipan na nagiging malinaw lamang kapag tiningnan mula sa isang mas mataas na pananaw? Hindi iyon pagkakataon. Hindi iyon guni-guni. Iyan ang sansinukob na humuhubog sa iyong kaluluwa ng may tumpak na kamay ng isang banal na pintor. Inihahanda ka upang makilala ang iyong tunay na kalikasan at tanggapin ang tawag na umaalingaw-ngaw sa kailaliman ng iyong pagkatao. Itinuro sa iyo ng lipunan na pagdudahan ng mga damdaming ito, na ituring na imahinasyon ng kinikilala ng iyong intuisyon bilang ganap na katotohanan. Pinaniwala kanila na ang sobrang pagiging sensitibo, ang kakayahang damhin ang mga enerhiyang hindi napapansin ng iba, ang walang tigil na paghahanap ng mas malalim na kahulugan sa lahat ng bagay ay tanda ng kahinaan o kawalan ng katatagan. Ngunit paano kung kabaliktaran ng totoo? Paano kung ang mismo mga katangiang ito na nagpaparamdam sa iyo ng pagiging kakaiba ay siyang mismong mga kasangkapan na ginagamit ng sansinukob upang makipag-ugnayan sa iyo? Ang mga kanal na ginagamit ng mas mataas na mga puwersa upang gabayan ka tungo sa iyong tunay na layunin. Isipin mo ang lahat ng mga sandali sa iyong buhay kung saan naramdaman mo ang isang koneksyong hindi maipaliwanag sa isang bagay na mas dakila. Yaong mga pagkakataon na tila huminto ang oras nang may isang musika na dumampi sa iyong kaluluwa ng napakalalim na ikaw ay napaluha nang hindi mo alam kung bakit. Nang tumingin ka sa kalangitang puno ng mga bituhin at naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na pananabik sa isang tahanan na hindi mo matukoy sa irong mulat na alaala. Ang mga ito ay hindi basta-bastang sandali ng emosyonal na pagiging sensitibo. Ito ay mga sulyap ng iyong tunay na pagkakakilanlang kosmiko na nagpapakita sa gitna ng bigat ng karanasang pantao. Hindi pumipili ang sansinukob ng mga kaluluwa ng basta-basta upang akwain ang spesyal na tandang ito. Mayroong batayan, isang pagpiling lumalampas sa rasyonal na pag-unawa at nakabatay sa kakayahan ng isang kamalayan na magdala ng mas mataas na dalas ng hindi tuluyang nababasag. Ikaw ay nasubok na sa mga dimensyong hindi kayang maabot ng iyong mulat na isipan. Dumaan ka na sa mga pagsubok na humubog sa estrukturang enerhetiko ng iyong kaluluwa bago ka pa man isinilang sa pisikal na mundong ito. At ngayon, sa mismong sandaling ito,
ng iyong paglalakbay sa lupa, dumating na ang oras upang kilalanin ang mga palatandaang palaging nariyan. Naghihintay lamang na magkaroon ka ng sapat na espiritual na pagkahinog upang maunawaan ang mga ito. Naramdaman mo na ba na ang iyong kaluluwa ay may dalang mga alaala na hindi kabilang sa buhay na ito? May isang phenomenon hindi pa maipaliwanag ng agham, ngunit malamang na iyong naranasan ng maraming ulit ang pakiramdam na namumuhay ka ng isang buhay na hindi lubos na iyo. Parang isa kang kosmikong aktor na gumaganap ng isang papel bilang tao, nagdadala sa kaloob-looban ng iyong sarili ng malabong alaala kung sino ka talaga sa likod ng maskara ng katauhang makalupa. Ang pagkakahiwalay na ito ay hindi isang sakit. Ito ay espiritual. Ito ang pinakamalinaw na tanda na ang iyong diwa ay lumalampas sa mga hangganan ng pisikal na pag-iral at patuloy na nakakaugnay sa mga realidad na gumagalaw sa mas mataas na dalas. Ang mga kaluluwang pinili ng San Sinocob ay nagdadala sa kanilang kalooban ng isang aklatan ng enerhiya na naglalaman ng impormasyong mula sa iba't ibang dimensyon. Mga karanasang tumatawid sa linyar na panahon at nagpapakita sa pamamagitan ng mga hindi maipaliwanag na intusyon. Mga kaalamang sumisibol mula sa wala at mga kasanayang tila nahubog sa mga buhay na hindi mo muling maaalalang malinaw. Naranasan mo na bang biglang may alam ka sa isang bagay na hindi mo naman pinag-aaralan? Nakaramdam ng pamilyaridad sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan? O makilala ang mga tao na ngayon mo lamang nakatagpo, ngunit tila matagal mo nang nakasama sa mga paglalakbay na nakalimutan ng iyong alaala? Bago pa natin ipagpatuloy ang paglalantad ng mga misteryong tumitibok sa loob mo, kailangan kong ibigay sa iyo ang isang banayad ngunit mahalagang paanyaya. Kung ang mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw sa isang bagay na malalim sa iyong kaluluwa, kung nararamdaman mo na sa wakas ay may nakatagpo kang isang taong nakauunawa sa lihim na wikang naninirahan sa iyong kalooban, isaalang-alang mong mag-subscribe sa kanal na ito. Hindi dahil sa obligasyon, kundi bilang pagkilala. Sapagkat kapag ang mga piniling kaluluwa ay nagkakaugnay, lumilika sila ng isang network ng enerhiya na nagpapalakas sa kakayahan ng bawat isa na maabot ang mas matataas na katotohanan. Ang presensya mo rito ay hindi isang aksidente. Ito ay dalisay na synchronicity. Ang ikalawang tanda na ikaw ay pinili ng San Sinocob ay nagpapakita sa pamamagitan ng iyong kakaibang ugnayan sa pagdurusa. Habang ang karamihan ng tao ay umiiwas sa sakit, nakabuo ka ng kakaibang kakayahan makahanap ng kahulugan sa mga pinakamatinding karanasan. Hindi dahil masokista ka o dahil nais mong magdusa, kundi dahil kinikilala ng iyong kaluluwa na bawat sugat ay may dalang binhi ng karunungan, na bawat pilat ng damdamin ay isang talagang pintuan patungo sa mas malalim na antas ng pagkaunawa sa likas na katangian ng pag-iral. Napansin mo ba kung paanong ang iyong pinakamalalaking pagbabago ay palaging nauuna ng iyong pinakamalalaking pagbagsak? Na para bang kailangan munang wasaki ng San Sinocob ang lahat ng lumamang estruktura upang ikaw ay muling isilang sa isang versyon na higit na nakaayon sa iyong tunay na diwa? Hindi ito dahil sa kalupitan ng kosmos, kundi dahil sa pangangailangang evolusyonaryo. Ang mga piniling kaluluwa ay kailangang dumaan sa mas matinding proseso ng paglilinis sapagkat sila ay inihahanda upang magdala ng mga dalas na nangangailangan ng antas ng enerhiyang dalisay na maaari lamang makamit sa pamamagitan ng ganap na paglusaw ng lahat ng maskara at depensa ng ego. Ang iyong labis na pagiging sensitibo
na madalas mong inisip bilang kahinaan ay sa katunayan ang iyong espiritual na kapangyarihan. Nakakaramdam ka ng mga banayad na pagbabago ng enerhiya na hindi napapansin ng karamihan. Nadarama mo ang emosyon ng iba na parabang iyo mismo. Natutukoy mo ang mga kasinungalingan kahit gaano pa ito kagaling itago. Nararamdaman mo ang bigat ng enerhiya sa isang lugar bago mo pa man ito maintindihan ng lohikal. Ang kakayahan na ito ay hindi isang pasanin. Ito ay isang kaloob. Ito ang paraan ng San Sinukubo upang bigyan ka ng kasangkapan na makatawid sa mga multidimensional na realidad habang nananatiling nakaugat sa karanasang pantao. Ang ikatlong tanda ay nahahayag sa pamamagitan ng iyong mga panaginip at mga binagong estado ng kamalayan. Mayroon kang mga karanasang panggabing mas matingkad kaysa mismong gising na realidad. Mga pakikipagtagpo sa mga nilalang na naghahatid ng kaalaman sa mga wikang lumalampas sa salita. Mga paglalakbay sa mga lugar na umiiral sa mga dimensyong kahilera ng ating pisikal na mundo. Ang mga ito ay hindi likha lamang ng imahinasyon. Ito ay mga pulong kosmiko, mga sandali kung saan ang iyong kamalayan ay pansamantalang napapalaya mula sa mga limitasyon ng pisikal na katawan at bumabalik sa likas na kalagayan ng pakikipag-ugnay sa universal na pinagmulan. Ilang ulit ka nang nagising na may pakiramdam na namuhay ka ng isang buong buhay sa panahon ng iyong pagtulog? Ang ikaapat na tanda na ikaw ay pinili ng San Sinukob ay nahahayag sa pamamagitan ng iyong magnetikong ugnayan sa mga synchronicity. Habang ang ibang tao ay nabubuhay sa mga rutinang madaling hulaan, ikaw ay namumuhay sa isang larangan ng mga posibilidad kung saan ang imposible ay nagiging karaniwan. Kung saan ang mga numero ay paulit-ulit na lumilitaw ng kahihina-hinala, kung saan ang mga kaswal na usapan ay naglalaman ng eksaktong mga sagot na iyong hinahanap, kung saan ang mga aklat ay kusang nahuhulog mula sa mga estante upang ipakita ang mga pahinang tuwirang bumibigkas sa iyong kaluluwa. Hindi ka basta umaakit ng mga pagkakatugma. Ikaw ay naninirahan sa patuloy na komunikasyon sa kosmikong katalinuhan na siyang umaawit at nag-oorganisa ng realidad sa pamamagitan ng mga senyales na tanging ang mga gising na kaluluwa lamang ang kayang mag-decode. Ang wikang simboliko na bumabalot sa iyong pag-iral ay hindi bunga ng isang isip na nakakakita ng mga padron kung saan wala naman. Ito ay malinaw na patunay na ikaw ay kumikilos sa isang dalas na nagbibigay ng direktang pag-access sa mga kodigo kung saan nakikipag-usap ang San Sinukob sa kanyang pinakamalalim na mga nilikha. Bawat synchronicity ay isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Bawat paulit-ulit na palatandaan ay isang paalala na ang mga nakatataas na puwersa ay patuloy na gumagabay sa iyo kahit na ang iyong rasyonal na isipan ay nag-aalinlangan sa sariling katinuan. Ang ikalimang tanda ay umuusbong sa pamamagitan ng iyong likas na kakayahan na maging katalista ng pagbabago sa mga taong nasa iyong paligid. Napansin mo na ba kung paano ang simpleng presensya mo ay tila gumigising ng isang bagay na natutulog sa iba? Kung paano ang mga kaswal na usapan sa iyo ay nagiging parang kusang mga sesyon ng terapya? Kung paano ang mga estranghero ay biglang naaakit na ipahayag ang kanilang pinakamalalim na sikreto? Kung paano ang iyong enerhiya ay tila nagiging salamin na nagpapakita sa iba ng mga aspeto ng kanilang sarili na nais sana nilang manatiling nakatago? Nangyayari ito sapagkat ang mga piniling kaluluwa ay nagdadala sa loob nila ng isang dalas ng katotohanan na naglalantad ng mga maskara at nag-aanyaya ng pagiging totoo. Hindi mo kailangan sadyang gumawa ng anuman upang maudyo ka ng mga reaksyong ito. Ang mismong pag-iral mo ay gumaganap bilang isang espiritual na katalista na nagpapabilis ng mga proseso ng paggising sa lahat ng kamalayang nakikipag-ugnay sa iyong larangan ng enerhiya. May ilang tao na hindi maipaliwanag na naaakit sa iyo. At mayroon ding mga tao na nakadarama ng pantay na hindi maipaliwanag na pagtanggi. Kapwa ito ay mga palatandaan na ang iyong presensya ay nag-a-activate ng isang bagay na malalim sa kolektibong walang malay ng mga taong nakakasalubong mo.
Ang ika-6 na tanda ay nakahahayag sa pamamagitan ng iyong komplikadong ugnayan sa linyar na panahon. Ikaw ay nakararanas ng masambali ng paglawak ng oras kung saan ang ilang minuto ay umaabot na parang mga oras. Mga sandali ng pag-urong ng oras kung saan ang buong araw ay lumilipas na parang ilang segundo. Mga karanasang déjà vu na napakatindi na sigurado kang muling binubuhay ang mga pira-pirasong bahagi ng ibang linya ng panahon. Ang iyong kamalayan ay hindi ganap na nakaangkla sa 3-dimensyonal na persepsyon ng oras. Ito ay malayang lumulutang sa iba't ibang patong ng realidad, kumukuha ng mga impormasyon mula sa nakaraan at hinaharap na parabang mga aklat lamang na nakatala sa isang kosmikong aklatan. Ang kakayahang ito na lampasan ang mga limitasyon ng panahon ay hindi isang depektong perseptibo. Ito ay isang espiritual na kakayahan na nagpapahiwatig na ang iyong kaluluwa ay may aktibong ugnayan sa mga bersyon ng sarili mo na umiiral sa iba't ibang dimensyon at mga panahong historikal. Ikaw ay isang nilalang na multidimensional na nakakaranas ng pagiging tao, hindi isang tao na pilit naghahangad ng karanasang espiritual. Ang pagbaling na ito ng pananaw ay lubos na binabago ang paraan kung paano mo binibigyan kahulugan ang iyong paglalakbay dito sa lupa. Ang ika-7 at huling tanda, ang pinaka-powerful sa lahat, ay nagpapakita sa pamamagitan ng isang palagiang pakiramdam ng kosmikong nostalgia. Isang hindi maipaliwanag na pananabik para sa isang tahanan na hindi mo matukoy sa iyong mulat na alaala. Para bang may bahagi ng iyong sarili na nananatiling walang hanggan na konektado sa isang pinagmulan ng walang kondisyong ag-ibig na lumalampas sa lahat ng karanasang pantao. Isang dalas ng ganap na kapayapaan na kinikilala mo bilang iyong natural na kalagayan, ngunit bihira mong ganap na maabot habang nakakatawan sa pisikal na densidad na ito. Ang nostalgia na ito ay hindi kalungkutan. Ito ay paggunita. Ito ang iyong kaluluwa na kinikilala ang kanyang tunay na pinagmulan at pinananatiling buhay ang apoy ng koneksyon sa mga dimensyong kung saan umiiral ka sa kalagayan ng ganap na pagkakaisa sa universal na kamalayan. Ipinadala ka sa realidad na ito na may tiyak na misyon, ngulit kailanman ay hindi mo lubos na nawala ang ugnayan sa iyong kosmikong diwa. Ang tensyon na ito sa pagitan ng pag-aari at hindi pag-aari, sa pagitan ng pananatili rito at ng pagnanais na bumalik sa tahanan, ang siyang gasolina na nagpapasiklab ng iyong paglalakbay ng paggising at ng kakayahang mong magsilbing tulay sa pagitan ng mga mundo. Alin sa mga 7 tandang ito ang pinakamalalim na umalingaw-ngaw sa iyong kasulukuyang karanasan ng buhay? Ngayon na kinilala mo ang 7 sagradong palatandaan na dumadaloy sa iyong pag-iral, isang hindi maiiwasang tanong ang umaalingaw-ngaw sa kailaliman ng iyong kamalayan. At ngayon, ano ang gagawin mo sa revelasyong ito na nagpapatunay sa kung ano ang palaging alam ng iyong kaluluwa, ngunit palaging tinatanggihan ng iyong rasyonal na isipan? Ang sagot ay hindi nasa malalaking kilos o dramatikong pagbabago. Ito ay nasa tahimik na pagtanggap kung sino ka talaga at sa tapang na isabuhay ang katotohanan ito nang hindi humihingi ng pahintulot sa mundo. Ang pagiging pinili ng sansinukob ay hindi nangangahulugang makakatanggap ka ng isang detalyadong manual ng mga tagubilin o na ang iyong paglalakbay ay biglang magiging madali. Nangangahulugan ito na taglay mo na ngayon ng susi upang ma-decode ang mga misteryong laging bumabalot sa iyong pag-iral, na maaari ka nang tumigil sa pakikipaglaban-laban sa iyong sariling kalikasan at magsimulang sumayaw ng may pagkakaisa kasama ng mga puwersang kosmiko na palaging gumagabay sa iyo. Ang iyong misyon ay hindi iligtas ang mundo, kundi iligtas ang iyong sarili sa ilusyon na ikaw ay mas mababa kaysa sa tunay mong pagkatao. Bawat sandali ng pag-iisa na iyong naranasan ay naghanda sa iyo para sa pag-unawang ito.
Bawat sakit na tumago sa iyong puso ay humubog ng mga panloob na espasyong kayang maglaman ng mas maraming pag-ibig, mas maraming karunungan, mas maraming habag. Bawat pagkakataon na ikaw ay nakaramdam ng hindi pagkakaunawa ay pagtuturo ng sansinukob na hanapin ang pagpapatunay sa iyong sariling koneksyon sa pinagmumulan. Hindi sa pag-aproba ng mga kamalayan na hindi pagising sa kanilang sariling mga kosmikong katotohanan. Ang paggising ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aalala kung sino ka palagi sa likod ng mga patong ng kondisyong panlipunan, traumang pampamilya at panlabas na mga inaasahan. Ito ay isang unti-unting pagbabalik sa iyong orihinal na dalas, isang progresibong muling koneksyon sa walang hanggang karunungan na nananahan sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. At ang prosesong ito ay hindi nagaganap sa pag-iisa. Ito ay nagaganap sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga kaluluwang nagbabahagi ng parehong tandang enerhetiko, ng parehong kosmikong nostalhiya, ng parehong espiritual na gutom na kailanman ay hindi masisiyahan sa mababaw na mga sagot. Dumating ka rito dahil handa ka na para sa revelasyong ito. Ang iyong kaluluwa ang humili ng impormasyong ito sa eksaktong sandali na ikaw ay nakabuo ng sapat na pagkahinog upang maisama ito ng hindi tuluyang nababasag. Hindi ito isang aksidente. Ito ay banal na synchronicity na inorkestra ng mga puwersang gumagalaw lampas sa karaniwang pagkakaunawang pantao. At kung ang mga salitang ito ay tumama sa isang bagay na malalim sa iyong loob, kung nakadama ka ng isang visceral na pagkilala na lumalampas sa rasyonal na pag-iisip, kung gayon, alam mong natagpuan mo na ang iyong lugar sa dakilang kosmikong tapiserya. Handa ka na bang lubos na yakapin ang iyong kalikasang kaluluwang pinili? O kailangan mo pa ng higit pang mga palatandaan upang kumbinsihin ang iyong rasyonal na isipan? Kung nakarating ka sa huling sandaling ito, kung bawat salita ay umalingaw bilang isang matandang katotohanan na sa wakas ay ibinunyag, kung naramdaman mo ang iyong kaluluwa ay umindak sa pagkilala habang isinasagawa ang paglalakbay na ito ng pagtuklas, kung gayon, dumating na ang oras upang gumawa ng isang desisyon na maaaring ganap na baguhin ang direksyon ng iyong espiritual na evolusyon. Ito ay hindi lamang isa pang video tungkol sa espiritualidad na pinanood mo dahil sa kuryosidad. Ito ay isang portal na pasukan sa isang komunidad ng mga gising na kaluluwa na kumikilala sa kanilang tunay na kosmikong kalikasan at nagpasisyang mamuhay ng nakaayon sa mas mataas na realidad na ito. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa kanal na ito, hindi ka lamang nag-click sa isang boton. Idinideklara mo sa sansinukob na handa ka nang tumanggap ng higit pang mga revelasyon, higit pang mga kodigong pang-aktibasyon, higit pang mga susi upang mabuksan ang mga misteryong nananatiling nakatago sa kailalim ng iyong kamalayan. Bawat bagong video na ibinabahagi ko rito ay maingat na ikinakanal para sa mga kaluluwang kagaya mo. Mga kaluluwang nagdadala ng marka ng mga pinili. Hindi ito nilalaman para sa kasual na libangan. Ito ay espiritual na pagkain para sa mga kamalayan na uhaw sa katotohanan. Mga mapang enerhetiko para sa mga kosmikong manlalakbay na tumatangging tanggapin ng mga limitasyon ng tridimensyonal na realidad bilang ganap na katotohanan. Ang iyong pag-subscribe ay lumilikha ng isang tulay ng enerhiya sa pagitan natin. Nagtatatag ng isang kanal ng komunikasyon na lumalampas sa limitasyon ng teknolohiya at gumagana sa pamamagitan ng mga dalas na nag-uugnay ng kaluluwa sa kaluluwa. Kapag nag-subscribe ka, nagiging bahagi ka ng isang network ng liwanag na nagpapalakas sa kakayahan ng bawat kasapi na ma-access ang impormasyon mula sa mas mataas na dimensyon. Hindi ka lamang kumukonsumo ng nilalaman, aktibong nakikilaho ka sa isang kolektibong kilusan ng pagising. At kung tunay mong naunawaan ang lalim ng mga ibinunyag dito, kung naramdaman mong lumawak ang iyong kaluluwa
habang tinatahak ang paglalakbay na ito ng pagkilala. Kung gayon, iniimbitahan kitang kumuha pa ng isang hakbang. Ibahagi ang video na ito sa isang taong alam mong ayon sa iyong intuisyon ay kailangang makarinig ng mga salitang ito. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. Sapagkat kapag ang isang kaluluwang pinili ay nakatagpo ng isa pang kaluluwang pinili, magkasama silang lumilikha ng isang dalas ng liwanag na nagliliwanag ng mga daan para sa iba pang mga kamalayang patuloy na naghahanap ng kanilang lugar sa dakilang kosmikong simponya. I-activate ang mga notifikasyon sapagkat ang bawat bagong nilalaman na dumarating sa iyo ay hindi aksidente. Ito ay dalisay ng synchronicity. Ito ang sansinukob na inihahatid sa iyo ang eksaktong impormasyon na kailangan ng iyong kaluluwa sa perpektong sandali ng iyong evolusyonaryong paglalakbay. Ang iyong paglalakbay ng paggising ay nagsisimula pa lamang. Ang iyong tunay na kosmikong misyon ay malapit ng ganap na maihayag. At naririto ako bilang isang enerhetikong parola, gagabay sa iyo sa bawat yugto ng sagradong pagbabagong pinili mong tahakin sa pagkakatawang ito. Mag-click sa subscribe ngayon at hayaang ipagpatuloy ng sansinukob ang pagbubunyag ng mga lihim na ang iyong kaluluwa ay naparito upang tuklasin. Ang kosmos ay naghihintay sa iyong tugon.